Akala mo ba maliit ang bahay mo? Baka ceiling design lang ang problema. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang hindi nakakaalam nito. Ang ceiling design may malaking epekto sa luwag at ginhawa ng bahay mo. Hindi lang sa itsura kundi pati sa init at liwanag. Alam mo yung pakiramdam na pagpasok mo sa isang kwarto, parang ang bigat, ang sikip. Minsan akala natin dahil maliit lang talaga ang espasyo. Pero madalas, ang salarin ay nasa taas, ang ating kisame. Karamihan sa atin, pag nagpapagawa ng bahay, ano ba ang laging sinasabi sa karpintero? Boss, flat ceiling lang, yung simple. Walang masama doon. Pero ang resulta, madalas, mainit, masikip tingnan, at parang laging mababa ang energy sa loob. Pakiramdam mo, para kang nasa loob ng isang kahon. Ang hindi alam ng karamihan, sa simpleng adjustments lang sa kisame, pwede nang magmukhang mas maaliwalas at maluwag ang kahit pinakamaliit na bahay. Kaya naman ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga Smart Pinoy Ceiling Design Hacks na budget-friendly pero napakalaki ng epekto. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Unang-una sa ating listahan ang paborito ng marami, ang Cove Lighting Design. Ano ba ito? Imbes na yung bumbilya nakatutok pababa, ang ilaw dito ay nakatago at nagre-reflect sa kisame at pader. Ang ganda ng epekto nito. Nagbibigay ito ng malambot at indirect na liwanag na pamparelax. At ang magic? Dahil ang ilaw ay paitaas, nagmumukhang mas mataas ang ceiling mo. Visual illusion. Yan na napaka-effective. Parang hotel ang dating, 'di ba? Pangalawa, kung gusto mo ng instant height, subukan mo ang vertical grooves or lines sa iyong kisame. Isipin mo na lang yung damit na may vertical stripes. 'Di ba nakakapayat at nakakatangkad tingnan? Ganon din ang epekto nito sa kwarto mo. Pwede kang gumamit ng manipis na wood slats o kahit sa pintura lang, lumikha ka ng mga linya. Agad-agad, parang hinatak pataas ang buong espasyo. Ang simple pero ang talino ng dating. Pangatlong hack, at ito ang pinakamadali at pinakamura sa lahat. White or light-colored ceiling paint. Basic, pero apektado. Madalas kasi, kung ano ang kulay ng pader, yun na rin ang kulay ng kisame. Subukan mong pinturahan ng puti o kahit anong light color, like off-white or very light gray, ang ceiling mo. Agad, magmumukhang mas malinis, mas maliwanag, at mas maluwag ang ambience. Parang huminga bigla yung kwarto mo. Pang-apat, para sa mga medyo may extra budget at gustong mag-level up, subukan ang vaulted or tray ceiling illusion. Hindi mo kailangang gibain ang buong kisame mo. Ang tray ceiling ay yung may parang recessed o lubog na portion sa gitna. Kahit ilang pulgada lang ang itaas nito, lilikha na ito ng illusion of depth at height. Ito yung optical trick na ginagamit ng mga professional interior designer para gawing mas grand at mataas tingnan ang isang espasyo. Smart, di ba? At ang panghuli nating hack para sa mga medyo adventurous, ang paggamit ng ceiling mirrors o reflective panels. Huwag kang matakot. Hindi naman ibig sabihin buong kisame mo ay salamin. Pwede itong maliliit na accent panels lang. Ang trabaho nito ay i-reflect ang ilaw at ang view sa baba. Kaya nagbibigay ito ng feeling na doble ang laki at liwanag ng kwarto. Perfect ito sa maliliit na entryway o dining area para magmukhang mas bongga at spacious. Ayan, 5 Smart Pinoy ceiling hacks na pwedeng-pwede mong subukan. Tandaan, hindi kailangan ng malaking espasyo para magkaroon ng maganda at komportableng bahay. Ang kailangan lang ay diskarte. Design na may diskarte. Yan ang Smart Pinoy style. Salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like, share, and don't forget to subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating tips. Sa Day 171, ituturo ko naman ang mga wall accent design ideas na pwedeng gawin gamit lang ang plywood at pintura. Abangan nyo yan. See you on the next video.